Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon, ang pag-uusapan natin, Runaway Bride. Nakita na. Kaya ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake a la kill, ako 10 toes down. So kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class pare, mga perfumes natin available sa TikTok shop. Alright? Lahat may stock tayo. So go ahead, check it out. Okay mga bro, so nabalitaan nyo ba? Ikakasal daw sana na babae. Nawala daw siya for 19 days. Okay? Bigla na lang daw siyang nawala without a trace. Walang update sa kahit sinong pamilya niya. Zero update sa lahat ng pamilya niya kung saan siya pupunta. Basta nawala na lang daw itong dapat ikakasal na babae. Okay? So ngayon, nakita na daw siya pare. At may video itong kapuso mo Jessica. So panoorin natin, no? Tingnan natin, no? Tingnan natin kung ano masasabi natin dito. Right? Let's go. Ilang linggo rin tinutukan ng sambayanan ang kwento ng missing bride na si Shera. Nakalaunan, nahanap din. Alamin natin ngayon ang kanyang kwento. Pero 4 na araw bago ang nakatakdang petsa ng pag-iisang dibdib, ang bride na si Shera, misteryosong nawala. So ito na. Ito na yung problema pare. No? Ito yung pinaka reason kung bakit natin to tinatalakay. No? Misteryoso daw nawala itong babae na to. Alright? So, tara, tuloy natin. Hindi pa rin nahahanap ang 30 taong gulang na babae ngayong ulat na nawawala matapos umalis ng kanilang bahay sa Quezon City noong Miyerkules. Parang teleseryeng tinutukan ng buong bansa kung anong nangyari kay Shera. Hanggang nito lang December 29, makalipas ang 19 na araw, ang nawawalang bride natagpuan sa Pangasinan. Payak na payak. Ayon sa 19 days, pare. 19 days na wala itong si girl. Right? So, I think, yung kasal daw nila December 14, di ba? Hindi na daw yun natuloy. Kumbaga, nagbayad na sila doon. Wala. No, nagbayad sila. Lumipas na yung araw ng kasal, hindi pa rin siya nakikita, pre. unang salaysay ni Shera, palakad-lakad lang di man siya sa Pangasinan sa loob ng ilang araw. Pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung paano siya napadpad doon. Lalo pat napakalayo nito sa Fairview sa Quezon City kung saan siya huling nakita. Ano ba talaga ang mga nangyari sa 19 na araw na siya'y nawala? Ngayong gabi, susubukan nating alamin ang katotohanan. From Fairview, Quezon City, napadpad siya ng Pangasinan. Gaano ba kalayo yun, pre? Tingnan nga natin dito sa maps, no? 3 hours ang biyahe, pare, no? 208 kilometers, 3 hours. So parang ano lang to? Hindi ganun kalayo, parang Cavite to Batangas lang din. Humarap sa kanila ang groom-to-be na si Mark, ang nanay ni Shera na si Tita, at ang kuya niyang si Dari. Sa pagkakataong ito, pumayag na silang magpa-interview para na rin daw linawin ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Shera. Gayunman, minabuti nilang huwag munang ipa-interview si Shera na natili siya sa loob ng kwarto. Unang nakapanayam ng aming team, ang groom-to-be na si Mark. Sisimulan daw niya ang kanyang salaysay sa araw na nawala si Shera. Araw po na December 10. December 10 siya nawala. Okay, kasi 4 days daw, no? Actually, wala talagang unusual kasi before siya mapaalam sa akin na alis na siya. Talaga napupulitan pa po kami nun. Yung paalam niya po sa akin, bibigyan na po siya ng bridal shoes. Ang pag-alis ni Shera, nakuhanan pa ng CCTV sa loob Oh, ng... may dala siyang water bottle, pare. Ayun, no? Ayun, no? May dala siyang water bottle dito. Oh. Ito medyo fishy. Wala siyang dalang cellphone, pero may dala siyang water bottle. Right? Shera, nakuhanan pa ng CCTV sa loob ng kanilang compound. After po nun, una na talaga ako na-receive na message sa akin. Siguro past 6 doon na po ako talagang worried na ako kasi 5 hours na. Kaya tinawagan na po ako doon sa mga kapatid niya if we can check na. Kasi nakausap na rin namin po yung mga closest friends niya dito eh. Pati yung mga kamag-anak namin around the area. Wala siya eh. Tumawag sa aking anak ko na, "Ma, si Sarah pumunta ba dyan?" Sabi ko, wala naman dito si Shera. Sabi ko, ganon. Sabi ko, paano mapunta yun dito? Nandyan, sabi ko, sa Fairview. Nawawala ko si Shera. Doon ako nagpanik. Pasado alauna ng hapon sa parehong araw, nahagip si Shera sa kuhang ito ng CCTV sa isang gasolinahan malapit sa kanilang barangay. Dito, dumaan si Shera papunta sa kahabaan ng Commonwealth para mag-aba ng masasakyan. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa may kabilang kanto, makikitang sumakay si Shera sa isang bus. Ito na, ang huli Tumatawid pa siya, pre, no? Tumatawid siya, sumakay pa siya ng jeep, ay ng bus, no? Kasi pare, sa totoo lang, no?
may mga speculations na baka daw ito yung klase ng mental illness na alam mo yung bigla-biglang nawawala. No? Feeling nila nawawala sila or talagang nawawala sila sa sarili nila, pare. Okay, may mga ganitong klase ng mental illness, pare. Kasi naalala ko, bro, nung nagtatrabaho pa lang ako, may office mate ako na nagkwento sa akin na yung tatay daw niya, pre, yung tatay daw niya, nung naligo daw ng malamig, bro, sa CR, di ba? Nasa CR. Nung naligo daw ng malamig, nagulat daw siya sa tatay niya. Lumabas daw ng CR ng nakaubad, tapos lumabas sa bahay ng nakaubad. No? Para daw wala sa sarili, pare. Nakaubad, Imagine niyo, pare, nakaubad. Tumakbo daw sa labas ng bahay nila. Tumakbo daw doon sa street na walang suot. No? So, hindi ko alam ang tawag sa illness na yun eh. Pero, akala ko ganito yun. No? Mukha siyang ganito na parang walang malay, tumakbo, nakaubad, ganun. Pero, by the way na nakikita, based dito sa mga videos na nakita sa kanya, pre, may water jug, tumatawid, sumakay pa ng bus. Di ba? Hindi siya mukhang ganun eh. Hindi siya mukhang mental illness na ganun eh. So, comment down below nga, pare. May mga na-experience ba kayo o may nakwento ba sa inyo na ganung klase na bigla na lang daw tumatakbong nakaubad sa labas ng sa streets. No, yun daw yung mga klase ng mental illness na bigla-bigla na lang daw sinasapak yung tao. No? Pero dito parang hindi siya ganun eh. Kasi parang may malay siya eh. Mga kuha sa dalaga. December 11, dahil 24 oras nang hindi nakikita si Shera, dineklara na siyang missing. Pagsabit ng December 14, sa mismong araw dapat ng kanilang kasal, wala pa rin kahit na anong bakas ng dalaga. Kung baka may nangyari. Araw-araw ganun yung ginagawa ko, nag-aabang doon kung saan siya huling nakita ng CCTV. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quezon City Police District sa kaso, naungkat ang problemang pinansyal na kinaharap ng pamilya ni Shera. Ilang buwan bago pa siya nawala. Lumalabas po dito yung mga conversation nila ni Mark, yung kanyang fiancé. Nakalagay doon na anong problema siya kasi maliban doon sa gagastusin nila sa kasal nila is meron pang medical problem yung kanyang father na kailangan niyang ipagamot. Kung sa sinabi nila na struggle sa finances with her father, hospitalization, we have already resolved na kasi yun eh. Nagsimula Ayun naman pala eh. Meron pala silang financial issue, bakit ipupush ang kasal? Pero may point naman yung sinabi ni Tropa na yung sa kasal nga, bayad na yun. No, pare? Kasi ganun usually, bro. Pag magpapakasal kayo, yung mga lahat ng vendors nyo doon, yung place, catering, lahat yun, bayad yun before ng kasal. Okay? So, hindi excuse din, di ko nakikita ang excuse na may financial issue sila kasi bayad na yon. Nawala siya 4 days before ng kasal. So, most likely, bayad na lahat yung expenses nila sa kasal. Okay? So, yung financial issue medyo out of the question na siya, pare. Bayad na yun eh. Di ba? Kung may financial issue sila in the first place, dapat matagal na siyang tumakbo. Nag-run away kung talagang yung gastos ang problema. Hindi na nila binayaran yung mga yon or what, di ba? Pero bayad na yun eh. Okay? Ano yun, pare? Usually, 1 month before ng kasal, bayad nyo na lahat yun. Bayad na lahat. Make-up, ng bride, damit, all in all, lahat. Right? So, medyo hindi ko nakikita ang issue yung financial. Okay? na rin ang mga haka-haka na baka naman si Shera isa talagang runaway bride. Naumpog, malamang. Baka nagbago isip ni ate. Wala na yan, pinakasan ka na. Kami ko po yung mga messenger niya, yung other social media accounts niya, karamihan ng mga nasa socials list talagang about sa kasal eh. Parang ito ba yung sinasabi niya pumalis? Pero habang tumatagal po na nawawala siya, yun na lang din ang gusto ko na nag-run away na lang siya. Kasi at least alam kung ano siya, safe siya, di ba? At ang groom na si Mark naging person of interest ng mga pulis. Linawin po natin na ang person of interest is hindi siya automatic na nagiging suspect kung wala namang evidence. Bakit ako na ngayon naghahanap, ako na ngayon nawawalan, ako pa yung POI. Pero nirespeto ko po yun kasi Wala. Ganun talaga yun, pre. Part talaga ng process ng investigation yun. No? Kahit mahal na mahal mo pa yung girlfriend mo, na wala yung girlfriend mo at hindi nyo alam kung anong reason, magiging person of interest ka talaga. At pwedeng mauwi ka pa rin sa pagiging suspect, lalo na pagka medyo alanganin yung alibis mo, ganun. So, wala kang magagawa dun, pare. Part ng investigation talaga yun.
process po ng mga police po natin. Mahirap tanggapin para kay Mark na parang bigla siyang naging person of interest sa pagkawala ng kanyang nobya. Na magagawa Hindi raw dyan. niya magagawa ng masama si Shera. Taong 2015, nung nagkakilala sina Shera at Mark sa isang Facebook group, Nagkakilala kami sa isang page ng isang university. Nung 2015 sila nagkakilala. Okay. nagkasagutan kami parang sa isang comment section. Then parang naging interesado ako dun sa point of view niya sa mga bagay-bagay. kinalaunan, naging magkasintahan sila. Hanggang taong 2023, si Mark nag-propose na kay Shera. Okay. 2015, nag-propose siya 2023. So, 8 years? Tama ba? Medyo matagal-tagal din. So, make sense na mag-propose. Matagal-tagal din. Kasi sabi ko nga sa mga videos ko, hindi sapat yung 2-3 years lang ay magkakilala, papasal kayo. At least, kahit dapat more than 5 years. No? Kailangan to. Sobrang kilala nyo na yung isa't isa. Alam nyo na yung baho ng isa't isa before kayo magpakasal, pare. Kasi mahirap na. Actually, 2024, dapat talaga. Pero kasi nagkaroon kami talaga ng financial crisis. Gusto namin kasi na kahit paano, meron tayong budget for anong next plan natin. Kwento ni Mark, si Shera raw ang naging punong abala sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Siya nga po yung talagang pinaka-excited sa kasal namin. Siya yung talagang pinaka-hands-on talaga sa preparation. Okay. So, medyo magulo yung case nila, pare, no? Di rin naman natin pwede sabihin na si girl, nag-aalangan na ituloy yung kasal kasi siya pa daw ang nag-aayos. Di ba? Siya pa daw yung nag-aayos ng mga kailangan gawin sa kasal. So, isa kasi sa mga pwede mong tignan dyan kung willing ba talaga yung babae, lalo na, pre, ito pag ang babae gustong-gusto kang pakasalan, bro, siya talaga ang mag-aayos niyan. Yan ang pangarap nila eh. Pangarap nila yung ikasal. Okay, kaya gustong-gusto nila yan silang as much as possible, gusto nilang mag-asikaso ng mga yan. Kasi yan ang pangarap nila eh. Right? Kaya nung kasal ko, pare, yung esme ko lang din ang nag-asikaso kasi ang dami ko iniisip eh. May inaasikaso pa ako nun eh. Yung sabi ko, sige, ikaw na mag-asikaso niyan. So, willing sila, masaya silang gagawin yun. Doon, pwede, ano yun pare ha? Mga, pwede niyong tignan. Okay? Pero bigla ngang nawala na parang bulak si Shera. Kaya ang kasal napurnada. Kasama ko ang mother ng bride at saka si kuya. Sa pag-asang makakuha ng kahit anong impormasyon sa kinaroroonan ni Shera, lumapit na sila sa sikat na psychic na si Jay Costura. Eventually, kumontak din sa amin yung boyfriend ni Shera. So we decide. Pucha, bakit naman psychic ang kinuha ninyo, pare? Wala ba tayong, dyan, mga medical records ng babae? Baka naman may history ng mental illness yung babae, kaya tumatakbo mag-isa ng ganun. Diba? Bakit? Bakit psychic ang pucha? Ay, nako. Lalo kayo walang masusulba dyan. Lalong di nyo malalaman kung bakit. Island 2, pumunta sa bahay nila mismo. Maya-maya pa, dinalasan ni Jay ang mga baraha. Ang importante dito, huwag na lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card that's a sign of the death card. She's alive. Buhay po siya. Kaya, Bakit? Akala ko tarot yung gagamitin. Usually, pare, pagka nagbabasa ng ganito, di ba tarot? Bakit baraha? Bakit deck cards? No? Alas yung nilabas niya, pre. Ano to? It's giving sugarol. Joke lang. buhay siya, Ace of Hearts. Ganda na lang ang isip talaga. Deck cards? Bakit deck cards? Ganun ba talaga usually, pare? Comment down below nga dyan yung mga may kamag-anak na spiritista or mga ganito. Usually tarot eh. Di ba? Pinili, bumiyahe talaga siya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. Malinaw na pinakita sa akin kung sa ang pag-alis, wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Ang hulat nito ni Jay, tila nagkatotoo dahil nakalipas. Alam niya? Teka. Or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Na-point out niya? May specific na sinabing lugar to. Putang na malupit pala to, pre. Pangasinan, Baguio daw, bro. Bumiyahe talaga siya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. Malinaw na pinakita sa akin kung sa ang pag-alis, wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Wala daw. Hindi daw dinukot. Pucha, sorry. Mukhang malupit pala to, pre.
No? Wala pala sa deck, wala pala sa cards yun. No? Kala ko kasi scam eh, kasi deck cards yung ginamit eh. Ulitin ko nga, ano ba yung sinabi? Ang mga baraha. Ang importante dito, huwag na lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card that's a sign of a death card. She's alive. Buhay po siya. Ayan. Buhay siya, Ace of Hearts. Nagdadalawang isip talaga siya. May pagbiyahe pa akong nakita, as in literally, bumiyahe talaga siya. Ngayon, nahihirapan. So, ang basa ni Manghuhula nagdadalawang isip daw yung babae. No? Di ba? Nagdadalawang isip daw yung babae. Siya bumalik. It's because nag-trending siya. Malinaw na pinakita sa akin kung sa ang pag-alis, wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. Hindi nadukot? It's something to do with Pangasinan and Baguio. Pangasinan, Baguio. Ni Jay, tila nagkatotoo dahil nakalipas ang 19 na araw. Oh. Ito lang December 29, ang nawawalang bride na si Shera natagpuan na sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Oh! Utang ina. Totoo nga. Pangasinan nga. Ay na, legit pala yun, pre, no? Sorry. Pasensya na po. Legit pala po kasi ako naman kasi yung kaalaman ko sa ganyan ano lang, pangtanga. So ang alam ko tarot cards ang pambasa nang nakita kong deck cards parang gabi ko, it's giving it's giving sugarol. Pero Pangasinan nakita, pre, oh. Galing ah. Mga around 9:30 yun, nag-ring yung phone niya. Unang hello niya, kinabahan na po talaga ako nun. Nakalimang hello siya, napatayo na po talaga ako nun. Doon narinig niya po yung boses ko, iyak na siya ng iyak. According to the initial investigation, merong nakita si Miss Shera na rider, naka-motorcycle na isang lalaki na nagsa-cellphone at yun yung nilapitan niya para humingi ng tulong at matawagan si Mark at ang kanyang pamilya. Naglakad ka papunta rito, ne? Kasi ang init eh. Tapos si Kuya galing doon. Ang lalaking tumulong kay Shera, natuntun namin dito sa bayan ng Lawak, sa probinsya pa rin ng Pangasinan. Ang rider na si Rodel. Hindi ko po siya napansin yun. Bali, nakayuko kasi ako. Natumit. Si Rodel, nakita daw si ate girl. Kung ako, chismoso ako, isipin ko, ikaw yung third party, pre. Sa'yo tumakbo yung babae. Tingin sa collection list ko po, hawak ko yung cellphone ko. Biglang nasa gilid ko po din, umiiyak na nagmamakawa na humingi ng tulong. Talagang nakahawa ka sa mukha na, talagang tuliro, umiiyak na, alam niyo yung parang bata. Nakaganon siya kuya, pahingi, patulong naman po. Ito na niyang makauwi sa kanila. Nakigamit na rin daw si Shera ng cellphone. Narinig ko lang po yun, ma'am, sa balita po. Missing bride po. Pero hindi ko alam na siya yun. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po, ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako, kaya tinanong ko kung tagasan po siya. Sinabi niya po na taga Quezon City. Tinanong ko kung anong pal ng kasintahan niya. Sinabi niya si Mark R.J. Reyes. Kaya sinerch ko po yun. Doon ko po nalaman. Sabi ko, viral yung kanapungan. Sabi ko, kaya sinabi ko sa kanya, kung gusto niya, punta kami ng police station para humingi ng tulong. So, ano ba talaga yung nangyari? Bakit tumagal ng 19 days siya nawala kung may malay naman pala talaga siya? Di ba? Sa loob ng 19 days, hindi ka nakahingi ng tulong sa madaling, di ba? Na hindi naman kailangan umabot ng 19 days kung may malay ka naman pala dahil lahat ng tao may cellphone eh. Di ba? Masyadong fishy itong nangyari na to. Tulong. Kung ayaw nang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila biyanan ko muna para makatain at makaligo na rin po siya. Nung pagkatapos niya pong kumain, pinairan po yung cellphone ko po. Meron po siyang tinawagang number. Yung nag-iyak na siya, nag-iyakan sila. Para sa mga nagbabash, kasabot daw ako, may natanggap na akong reward na 150,000. Gusto ko lang iklaro na hindi totoo yan. Kawawa naman si Kuya. Wala kasi kailangan din nilang maintindihan na sobrang fishy nitong nangyayari na to. Okay? Walang cause. Hindi alam yung pinaka buong details kung bakit siya umalis. Di nga natin alam kung may mental health issue ba to. Basta lang siya nawala. So yung mga tao talaga mag-speculate. Diba? Kasi ganun talaga eh. Pag kulang sa information, nagiging conspiracy, maraming conspiracy theory. Ganun talaga. Sinabi niya sa akin na every morning ng ganito, hindi siya naglalakad, parang lumahanap lang siya na singilong ba siya nagpapahinga. Naglalakad siya tuwing gabi. Pag may nakikita daw siyang bus pakubaw, sinusundan niyo daw po yun. Nahiya siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging Alam naman pala niya yung nangyari sa kanya. Ba't? missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila ng mga bagong details kung paano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Case close? Bus pakubaw, sinusundan niyo daw po yun. Nahiya siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila ng mga bagong details kung paano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Case closed na daw sa missing. But hindi nyo pa nga alam kung bakit nawala yung babae.
Di ba? Case closed. Basta nakita na ng pulis. Nandyan na. Okay, case closed na. Di ba, usually dapat inaalam muna nila bakit, anong reason kung bakit nawala. Kasi mamaya may mental illness pala to. Di ba? Or may something na, or nanakot, or na hold up, or na kidnap. Di ba? Bakit case closed sa missing? Hindi nyo pa nga alam yung pinakatotoong buong story, bakit nawala. Ano bang cause? Bakit siya nawala? Di ba? Ang wedding cheaters kasi napaka-normal na pakiramdam o emosyon yung mga ganito. Yung open communication between the partners, napakahalaga ng open communication. Sa mga taong may mga mabibigat na suliraning dinadala sa buhay, hindi kayo nag-iisa. Hindi mo kailangan dalhin lahat. Yung pagdadala na tinatawag, maaaring tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Samantala, patuloy na nagpapahinga si Shera sa kanilang bahay. Kailangan naman talagang bumawin tulog ng kain. Ayun, ngayon po, ano na siya, kahit paano, nakakapag-open up ng paunti-unti. Ang ipinagpapasalamat na lang nila, nakasama nila ito nitong bagong taon. Pumunta kami na dyan sa may malapit na sa may tulay. Doon kami nanonood sa mga fireworks. Hanggang yakapan po, masaya na, basta pang saya po talaga. At least yung iyak namin ngayon, ano na, taste of joy na. Pare, ikaw naman bro, hindi ka ba nagtataka? Di ba, pre? Hindi ka ba nagdadalawang isip ngayon na biglang nawala ng out of nowhere yung babae mo? Wala ka namang alam na health condition or past health condition itong babae. Bakit nawala? Tapos parang tatanggapin mo lang siya ng ganun-ganun lang. Di ba? Kasi maintindihan ko pa kung yung babae mayroong history talaga ng mental health something, mental health issue. Ginagawa niya talagang maglayas-layas. Okay. But hindi mo pa nga alam yun. Wala nga tayong alam dito, pre. Yung sa mga nagko-comment gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Huwag tayo parang mag-jump into conclusion na ganito yung nangyari. Well, what are the facts, bro? Ikaw ba may alam kang facts? Alam mo bang bakit umalis yan? Wala kasi sa since 2026 na. Let's be more sensitive kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Ang tanong ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, tuloy ba ang kasal? Hindi yun ang tanong namin. Ang tanong namin is bakit umalis yan? Bakit nawala yan? Diba? Anong nangyari sa akin? Bakit hindi siya nagdala ng cellphone? Bakit nawala siya? Yun ang question ng karamihan, hindi kung tuloy ba. Actually, maraming hindi tatanungin yun kasi nga dapat hindi matuloy yung kasal eh. Kung ako yung mag-a-advise sa lalaki, huwag mo ituloy. Tignan mo muna, pre. Mamaya may something dyan sa babae, pre. Tuloy po kasal. Meron po actually na date. End of March. Natutuwa nga ako kasi siya yung... End of March daw, tutuloy. So, 3 months lang. Hindi, pre. Dagdagan mo ng 2 years pa, bro. Kailangan mabasa mo tong babae ng gusto, pre. Anong eager sumagot? Tuloy. Pero yun ako sinabihan ko siya. Huwag mo i-pressure sa sarili mo sa sinasabi ng iba. Kumbaga, ang priority nga namin is, maka-recover siya. Lagi ko naman sinasabi sa kanya na ako support ako sa lahat ng balance. Whatever the future have for us, andun lang ako. Hindi ko siya iiwan kahit ano sabihin ng ibang tao. Alam naman siya. Alam naman siya. Sa gitna ng ingay sa social media, nagmula rin ang tulong na naghatid sa kanya pabalik. May mga pangyayaring hindi agad na uunawaan at may mga sugat na tahimik lang naghihilo. Ginawa naman ng drama ng Jessica Soho eh. Hindi pa nga natin alam kung bakit umalis yan eh. Di ba? Ano yun? Okay lang pala yung ganun, umalis ng... Sa huli, ang mahalaga, ligtas siya at may pagkakataong magsimula muli. Lalo pa tuloy na tuloy ang kasal. So, yun ang story, no? Tuloy pa daw ang kasal. Hindi na tayo kung ano pang pagchichismisan natin about sa nangyari na to. But, ano na lang ba ang magagawa natin? Kunyari, nangyari sa iyo yun, pre. No? Ikaw yung lalaki na tinakbuhan ng babae. Ikaw yun. Ikaw yung lalaki na nandun. Anong gagawin mo, pre? Diba? Kung ako nandun, bro, kung ako ang nandun sa ganong sitwasyon, unang-una, kailangan nating malaman, no, pagbalik mo, okay, sige, masaya ako, hindi ka nasaktan. Alamin natin, ano ba nangyari? Alamin mo na ano ba talaga yung nangyari. May problema ka ba? Di ba? May problema ka ba sa kasal? Ayaw mo ba? So, dun mo na. Bakit siya umalis? No, pag hindi niya sumagot, syempre, hindi sasagot yan. Meron ba tayong health issues na kailangan malaman? Kasi importante yun, pre. Okay? Lalo-lalo na kung ang health issue is tungkol sa mental health issue, yung mga umaalis ng ganyan, tumatakbo
nawawala ng malay or naa-amnesia mayat maya, pare, importanteng malaman yun. Kasi delikado yun. Di ba? Delikado yun sa babae at delikado yun sa'yo bilang lalaki. Kasi nga, again, yung mga ganong nawawala-wala, ikaw ang first person of interest kagad. No? Pwede mong maging sakit ng ulo yun. Di ba? So, kailangan malaman mo yun, may health issue ba? Okay, may problema ba sa health itong babae na to? Okay, kasi for example, kasal na kayo, o dinresregard mo yun. O, after a few years, 2 years, nakalipas, tumakbo na naman. Hindi mo na naman alam saan pumunta. O, yun pala, may health issue. Kailangan malaman mo yun, pre. Bilang ikakasal ka doon sa babae. Again, yung kasal, bro, ano yan, ha? Hindi yan biro, pre. Okay? Hindi yan basta-basta, lalo na dito sa Pilipinas, walang divorce dito. Na pwede nyong alisin lang yan bigla-bigla pagka nakita mong aswang pala yung babae. Okay? Hindi pwede. Right? Yun ang pangalawa kong gagawin. Diba? Health issue. Pangatlo, tanungin mo yung family. Pare, ginagawa niya ba talaga to? Ginawa niya na ba to dati? Okay? May history na ba to na gumanito? Kasi kung oo, meron na palang alam yung family, tamad yung pamilya, hindi pina-check up, dapat ipa-check up na. Okay? Ipa-check up bago ituloy bago pumasok ulit yung kasal. Kasi nga, you have to consider, pare, na set yun na yung kasal, titakbuhan nga yung kasal eh. Tapos papakasalan mo ulit. Di ba, bro? Ano lang itong sinasabi ko, di ako nag-add up ng kung ano-ano. Ang dami lang kasing questions. Kumbaga, logical lang. Naging logical lang tayo sa mga panahon na to. Maging logical lang tayo sa sitwasyon na to. Because, hindi normal kasi yun. Agad pag mga bagay na hindi normal na nangyayari, kailangan natin questionin yun. Kailangan natin imbestigahan yun. Di ba? 4 days ng kasal tumakbo. No. So, baka nga, ang isang nakikita ko medyo logical na or malapit sa katotohanan, napipressure nga yung babae. Kung ganun, mas lalo mo dapat hindi pa kasalan yun. Hindi pa talaga ready yun, pre. Kung willing siyang takasan yun, hindi siya ready. Kaya nga, nakita ko yung proposal niya, bro, sa harapan ng maraming pamilya. Ito tatandaan ninyo, pag magpo-propose kayo, bro, iwasan ninyo yung mga grand gestures, yung sa harapan ng maraming tao. Because alam natin ng babae, bro, diba? Nature ng babae is to please. No? People pleaser ang mga kababaihan. Minsan nahihiyayan silang gawin yung gusto nilang gawin dahil maraming taong nakatingin. Takot nga silang ma-judge. So pag mga ganyang klaseng proposal, pre, most likely, oo yan. Oo yan. Pero ako, ang ginawa ko noon, kaming dalawa lang. Nag-rent ako ng Airbnb, kaming dalawa lang nandun, nag-propose ako. At least doon, normal yung emotions niya. Hindi mataas, hindi mababa. Normal lang. So, yung decision making niya, totoo. Most likely, totoo. Kasi pag maraming tao, tatawanan, nagpapalakpakan yung mga tao, yung emotions ng babae noon, high. So, most likely, baka umuo lang yun. Pero ang totoo, ayaw naman niya talaga. No, di ba? So, yung mga kailangan ninyong i-consider, pre. No? Kaya, kung ako nandun, hindi ko itutuloy yung kasal. Maghintay ako ng 2 to 3 years hanggat malaman ko yung totoo. Mahirap na, pre. Di ba? Mahirap na mamaya. Alam mo yun? Mamaya, aswang pala yan eh. Di ba? Aswang, mamaya, ayoko naman sanang chumismis, but ito lang yung mga kino-consider ko para safe lang, nag-run away sa ex, nag-sex sila, nag-last hug sila. Mamaya, nabuntis. Pinakasalan mo, nabuntis. Kahit di mo anak yun, understood na sa'yo yun kasi nabuntis ng kasal ka pero di mo pala anak yun. Diba? 1 to 2 years muna, pre. Hintayin ka muna ng ganun. No? So, yun ang masasabi ko doon, pare. Kayo, bro, anong masasabi niyo doon? Anong gagawin ninyo pag kayo nandito sa sitwasyon na to? Don't comment down below. No? Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next
time. GFAB.